The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, the Lord appointed 72 others, whom he sent ahead of him in pairs, to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it, and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.'" The Gospel of the Lord. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Father. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, "Good evening, brother. Good evening, sister." At sabihin mo, "Love ka ni Lord. Ayan, mahal ka ng Diyos, kaya ka nandito ngayon." No? Dahil yan, meron akong bonus na kwento sa inyo. Alam niyo yung alamat ni Judas, bakit daw niya pinagkanulo ang Panginoon? Sa mga nakakalam, tahimik na lang. Sa mga hindi pa, pakinggan ninyo. No? Sabi noon, dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad. No? Sabi niya, "Halik kayo, may pupuntahan tayo." Pero sabi ng Panginoon, magdala kayo ng 2 bato. No? So yung mga apostol, dinala nila yung mga medyo malaki ng konti o tama, katamtaman lang. No? Si Judas, mautak. Sabi niya, "Ang gagawin namin sa 2 bato?" So kumuha siya ng 2 maliit lang na bato. Kasi hindi niya alam kung ano yun. So naglakbay sila. No? Then after mga ilang oras, nagutom na yung mga apostol. Sabi, "Lord, gutom na kami." Sabi ni Lord, "Asan yung mga batong pinadadala ko sa inyo?" "Ito po, Lord. No? Itaas ninyo. Gagawin ko yung tinapay." Yan ang magiging pagkain. Tinaas nila. Naging tinapay. No? Yung mga apostol tuwang-tuwa kasi si Judas, maliit man yung bato na niya. Ibiruin nyo, isang lunukan lang yun. Kanyang kinain. So, gutom na gutom siya. No? Sabi niya, pambihira naman. No? So, sabi ni Lord, "Okay, nakakain na kayong lahat." No? Sabi niya, "Pumulot uli kayo ng bato. 2 bato ulit. Pumulot kayo." So, yung mga apostol, kumuha sila ng mga katamtaman lang na bato. No? Yung mga ano lang. Si Judas, mangutang man siya. Kaya, baka gagawing tinapay ni Lord to. So kumuha siya 2 malalaking bato. Dala-dala niya. Kasi naninigurado siya na pag ginawang tinapay, at least marami siyang kakainin. So, lakad siya. Lakad sila ni Lord. Sige, lakad. No? Maya-maya, tumigil si Lord. Sabi niya, "Ayan,
Nakikita niyo ba yung napakalawak na lupain na yan? Sabi, yes, Lord. Ngayon, sabi niya, yung dalawang bato na pinapulot ko sa inyo, no, ibato nyo. Kung saan ang lawak ng tatamaan ng bato, yun ang magiging lupa ninyo, ari-arian ninyo. Tuwa yung mga apostol, no? Sa bato nila, layo. Si Judas, malaki man yung makina. So, doon lang siya. Ang lupa niya, doon lang sa mismong kinatatayuan niya. Kasi sobrang bigat no? Maya-maya, ayan na. Sabi ni Lord, pumulot uli kayo ng dalawang bato. Mangutak na si Judas. Ngayon, magdadala na ako. Isang maliit at isang malaki. Kung sabi niya, ibabato to, at least meron na akong maliit. Kung sabi niya, gagawing tinapay, meron na akong malaki. So nagdala siya ng, wise man siya daw ito. So, nagdala siya ng isang maliit at isang malaking bato. Maya-maya, naglakad sila nila Lord. Noong panahon yun, wala pang mga tenga ang mga tao. So sabi ng Panginoon, para makarinig kayong mabuti sa magandang balita, itaas niyo ang dalawang bato. At yan ang magiging tenga ninyo. Ayan, tignan mo yung katabi mo, kung ang tenga ba yan ay pantay na malaki o isang malaki at isang maliit. Pag isang malaki at isang maliit, ibig sabihin yan, ayan, disipulo yan ni Judas. Kasi nga, mautak daw siya. Kita ninyo, ganun ba ang pagsunod sa Panginoon? No? Is that the way to follow Jesus? To do what we want, according to what we think and decide? Of course not. Madaling magsabi o madaling kumanta, I will follow Him. Follow Him wherever He may go. Madaling magsabing, I will follow Him. Pero, bagamat subalit datapwat, yung pagsunod kay Lord, mayroong kondisyon. Ano yun? Binigay ni Lord dalawa sa Ebanghelyo, sa Gospel today. Sabi dito, carry no money, bag, no sack, no sandals. Bakit ayaw ni Lord na yung kanyang mga disciple magdala ng pera o bag? Ano bang ibig sabihin ni Lord dito? Ibig sabihin ni Lord na kung gusto mong sumunod sa Kanya, kailangan ang main purpose or main objective ng buhay mo ay hindi yung mga bagay na material. Oo, alam ni Lord, kailangan mo ng pera. Oo, alam ni Lord, kailangan ng pamilya mo ng mga bagay na material ng iyong mga anak. Pero, sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God, and all will be added unto you. Kasi po, kapag kaya na naging focus ng ating buhay, hindi lang sa pananampalataya, kundi sa personal at pribadong buhay natin, kapag masyado nating nakatingin sa mga material, sabi nga ni Brother Bo Sanchez, no? Isa sa mga magaling na inspirational preacher, no? The more na hinahabol mo ang pera, the more hindi mo makukuha. Pero unahin mo, habulin ang Panginoon na kung saan hindi naman siya nagpapahabol, pero susunod na lang sa iyo yung mga bagay na material. Kasi po, yung inuna natin yung mga bagay na material, bagamat importante, kapag yan nakapokus ang buhay natin, walang mangyayari. Tignan ninyo, yung mga sabungero ng online, hanggang ngayon, di pa nakikita yung
bangkay, no? Ayan, kanya-kanyang bintangan na sila. Si ganito daw, si gano'n, no? Dahil lang sa pera. Gustong yumaman. Of course, sino bang hindi gustong yumaman? Pero, dapat unahin natin ang Panginoon. No? So kung gusto natin sumunod kay Lord, siya dapat ang first, hindi ang second. Pangalawa, bakit sabi ni Lord, greet no one along the way? Of course, understand me well. Hindi sinabi ni Lord maging isnabero ka o isnabera ka o maging indifferent ka. No. Ang ibig sabihin lang ni Lord ay kung gusto mo siyang samahan, gusto mo maging disipulo, dapat nakafocus ka doon mismo sa paglilingkod. No? Kasi, alam naman natin na merong pumapasok na tinatawag na human respect. Kaya, pati yun, yung human respect, hindi naman masama. Pero minsan, ayan, pag sumobra, minsan, nako-compromise natin yung ating misyon, yung ating apostolate, yung binigay sa atin ni Lord na gift para gamitin para sa Kanya. No? Human respect. Nangyayari sa iba, no? Nagkakaroon ng takot, pangamba. No? Sabi ko nga, yung mga corned beef Christian. Alam niyo kung bakit tinawag silang corned beef Christian? Kasi marami silang baka. No? Ay, baka magkamali ako. Ay, baka kung anong sabihin nila. Ay, baka patalsikin ako. Ay, baka puro baka. No? Ang daming baka. No? Kaya kulang na lang maging corned beef sa sobrang daming baka sa buhay. Kasi, human respect. Maraming mga Kristiyano ni hindi makapag-sign of the cross. Sa ibang lugar. Bakit? Kasi for human respect. Yung iba, hindi makapagdasal for human respect. Sabihin, ay baka sabihin nila ang OA ko naman, ay baka sabihin nila sobra naman akong conservative. Yun, no? Minsan nga, no? Yung mga sinasabi, oy, bakit nagbebelo ka ba? No? Vatican II na yan. Sa totoo lang, wala man nakalagay sa Vatican II na pinagbawal yung belo. Open and close parenthesis. No? Kaya nga, napakaganda nga, no? Tignan dun sa mga iba na nagbebelo pa rin. Si Ay de las Alas nga, di ba? Isa sa mga magandang interview niya, no? Sabi niya, magsisimba na ako, pero sabi niya, gagawin ko ulit yung maglagay ng belo tulad ng kasi, kasi yung pagbebelo, sign yun na ikaw ay pumapasok sa bahay ng Panginoon. It means you're entering a place that is not a simple home. No, it is the house of God. At alam nyo, mas nagagandahan ako dun sa mga, hindi dahil aesthetically, no? Kasi pag may belo ka, no? Especially yung mga babae, it means submission to Christ. No? Hindi naman yun palamuting accessories, no? No, nasa Bible pa nga yan. No? Alam nyo, si St. Paul, if I'm not mistaken, is very, very strict to that. Sabi pa nga ni San Pablo, kung ikaw ay papasok sa simbahan nang hindi nakabelo, mas mabuti pa ahitin mo na yung buhok mo. Guputin mo na yan. Kalbuhin mo yan. St. Paul. Bakit? Kasi, no, yung belo ay hindi
palamuti. Yan ay bilang paggalang sa bahay ng Diyos. And it will show you that you are not doing it out of human respect. Kasi yun, sabi ko sa inyo, no? Marami tayong mga bagay bilang Katoliko na hindi na natin nagpa-practice kasi natatakot tayo. Because of human respect. Ay, baka kung anong sabihin ni Father. Ay, baka pagalitan ako ni Sister. Ay, but you know, if we continue what we are doing, that will help us spiritually. As a Catholic, minsan yun na nawawala sa atin. Nawawala na yung ating identity as Catholic. Nagiging Protestante na tayo. Imbis na yung mga kapatid natin, madala natin sa ating simbahan, tayo ang nadadala nila sa kanilang pananampalataya. Nawawala yung ating identity. Kaya meron tinatawag na identity crisis. Identity crisis. Magbelo, wala na. Mag-genuflect, wala na. Sakit na yung tuhod. Kaya tuloy, marami nagkaka-arthritis. Joke lang. No? Sana, no? We should learn to focus on what really is being disciple of God. Sundan natin si Lord. Huwag natin sundan ang mundo. Do not follow the world, my brothers and sisters. If you follow the world, no, alam nyo, kayo ang kawawa. Because you can never outdone the world. Sasabihin ko na sa inyo yan. Kahit anong gawin nyo, sumunod kayo sa uso, pakulayan niyo yung buhok nyo, no? O ano pa to? Mag-ano kayo ng mga K-pop ngayon, no? You can never go to the standard of the world. You cannot go over the standard of the world because the world always changes. No? And before you know it, the world will make you a slave. Magiging alipin ka ng mundo. But if you try to preach the good news, if you try to convert the world through the Word of God, through Christ, no? You will see the world we put into your hand. Jesus will put the world in your hand. You will have control of your life. No? Yun ang importante sa atin. Huwag tayong susunod sa mundo. Sumunod tayo kay Kristo. Kasi kapag sumunod tayo sa mundo, aalipinin lang tayo ng mundo. Magiging mga bilanggo tayo ng mundo. Pero kung susunod tayo kay Kristo, pati ang mundo ibibigay ng Diyos sa ating mga kamay. At magkakaroon tayo ng peace of mind and heart. Kaya nga, brothers and sisters, itong kailangan natin, dalawa. Una sa lahat, huwag natin unahin yung mga bagay na material, bagamat alam ni Lord na kailangan natin yan. At pangalawa, ilagay natin sa ating buhay, i-focus natin ang buhay natin sa Panginoon. At tayo ay magtatagumpay. Hindi lang tayo, kundi pati na rin yung ating mga mahal sa buhay.